Mark chapter 8, verse 14 hanggang 21. Nakalimutan ng mga disciples na magdala ng tinapay para sa lahat. Iisa lang ang tinapay nila sa bangka. Sabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa yeast ng mga Pharisees at sa yeast ni Herod. Pinag-usapan ng mga disciples ang sinabi ni Jesus. Sabi nila, sinasabi niya yan kasi wala tayong tinapay. Alam ni Jesus ang pinag-uusapan nila kaya tinanong niya sila, bakit nyo pinaproblema na wala kayong tinapay? Hindi nyo pa rin ba naintindihan? Hanggang ngayon, sarado pa rin ba ang isip nyo? May mga mata naman kayo, pero bakit di nyo nakikita? May mga tenga din naman kayo, pero bakit di nyo naririnig? Nakalimutan nyo na ba nung pinakain ko ang 5,000 na tao gamit ang 5 tinapay? Ilang basket ng tirang pagkain ang naipon nyo? Sagot nila, 12 po. Sabi uli ni Jesus, nung pinakain ko naman ang 4,000 na tao gamit ang 7 tinapay, ilang basket ng tirang pagkain ang naipon nyo? Sumagot ulit sila, 7 po. At sinabi ni Jesus, so hindi nyo pa rin ba naiintindihan ang mga sinasabi ko? Hindi natin ito nabasa kahapon, no? Pero 7 na basket pala yung naiwan. I mean, after na makakain lahat, dun sa 4,000, may 7 basket pa pala silang nakuha na tira. 7 na basket. Galing sa 7 na tinapay. Amazing, amazing. God is good. So, the scenario was, nasa bangka sila, isa lang dala nilang tinapay, nakalimutan nilang magdala. Dala ka ba, pre? Wala akong dala. Isa lang tinapay natin. Siguro habang problema nila yon, nagsalita si Jesus, sabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa yeast ng mga Pharisees at sa yeast ni Herod. So, yung context nito, di ba, naalala nyo, pinag-usapan natin last video, Jesus was different to the people, to the general public. Like, he performs miracle, he always teach wisdom na sobrang captivating messages. Pero nung Pharisees pumunta to test him, they asked for a miracle. Para maniwala kami sa iyo, Jesus, magpakita ka ng milagro. Sabi ni Jesus, walang milagro mangyayari. Bakit kailangan ng milagro? Alam mo, sa generation nyo, yung generation kasi ng mga Pharisees, sila yung mga advancing years in their time. Siguro mga 50 pa senior na yung edad nito mga to kasi they are the expert in the law. Matagal yung time to learn and to study law, to study the scripture, the Torah. Sila yung mga advancing years. And yung generation nila, sila yung generation prior sa generation nila Peter, nila Andrew, James, and John, yung mga disciples ni Jesus. Sinabi niya, walang sinasabi ko sa inyo, walang matatanggap na himala ang generation na to. So, nung sinabi ni Jesus to, sabi ni Mrs. ko, sabi niya, love, but yung generation na yun, walang matatanggap na miracle, di ba doon siya nag-perform? Sabi ko, actually, they are the prior generation, kasi nga, these Pharisees are expert in the law, or the teachers of the law. They are advancing years. Sila na yung club 50s at saka mga matatanda. And sabi ni Jesus, miracles are not for your generation kasi nga eto, because of the yeast. Sabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa yeast ng mga Pharisees. Mag-ingat kayo sa yeast ni Herod. Kuya, ano ibig sabihin yan? Dati po, ako po ay naging bakerist. I've been privileged to be able to partner with Kuya Ryan to have a shawarma business, and binili namin yung negosyo from a Persian nationality. Hindi nga kami magkaintindihan nung kasi barok siya mag-English, barok din ako mag-English. So, hindi kami magkaintindihan, pero naturo niya sa akin how to make pita bread, how to make the shawarma, the sauce, the garlic sauce. So everything was taught to me, and during that parang 3 session kami na nagbalikan, hanggang yung 3 session binili namin yung machine niya. And then I became the one who operates the business. Ako yung pamalengke, luto, gawa, prepare ng sauce, hanggang sa pagtitinda, accounting, sarado ng libro, sarado ng store. Ako lahat, syempre ako lang yung tao that time. And I learned a lot from that experience. Salamat Kuya Rai. And one part of na natutunan ko dyan is yung yeast. Pag active yeast yung binili mo, pag sinili mo yun, kahit bagong bukas mo pa siya sa sachet,
May yung gumagalaw-galaw na maliliit, parang isip mo, hala, expired na kaya to? Pero hindi, sinabi ng Persian, that's active yeast. You put it in warm water, not hot, only warm, and then let it stay for 5 minutes bago mo siya ihalo sa batch of flour, batch of dough. And then, after mo mahalo maigi, mix it well. After that, wait for 1 hour or 2. Mas maganda, mas mahaba na oras kasi mas malaki yung iaalsa niya. Pero pag pita bread, hindi naman kailangan masyadong maraming alsa. Unlike ng pandesal, ang pandesal, overnight yan ipapaalsa. Kasi nagtinda rin po ko nung bata po ako, nagtitinda po ako ng pandesal. And alas 4 pa lang nasa panaderia na kami. So alam namin yan, yung about sa bread. And I really love baking. Siguro may factor na napanood ko yung Baker King, yung telenovela kay Takgu, kung alam niyo yun. Pero yun, I really love baking, and yeast makes the bread looks big. So technically, kuya, ano ibig sabihin ni Jesus na mag-ingat sa yeast ng mga Pharisees at yeast ni Herod? Yeast ni Herod speaks about government power. Herod is somehow or somewhat a big guy, an important guy, because the Roman Empire placed him to govern the land, the Israel. Ano yung yeast ng Pharisees? Pharisees, they are the most respected people in their time. And the most prestigious thing to happen to you is to be selected as a student of a Pharisee, of a rabbi. Kasi nga, that's the highest position na pwede mong maabot. Kasi not everyone can read. The education that time is not as it is right now. And to be selected, hindi ka mag-enroll, hindi ka magti-tuition. Kailangan piliin ka ng Pharisee na maging estudyante para turuan ka niya. And that's somehow prestigious. And also, doon din naglalaro yung mga lagay-lagay. May mga ganun sa kanila kasi kunin mo yung anak ko. Like, I'll pay you this amount. Kunin mo yung anak ko maging student kasi that's the most prestigious job you could ever have, to be a teacher of the law in their time. So what is Jesus talking about when he said yeast of the Pharisees and yeast of Herod? Alam niyo kung ano yun? That is the imaginary greatness. Kuya, anong imaginary greatness? 'Di ba? Si Herod, he's there as the governor, but greatness is really seen when you are humble. Sabi ni Jesus, 'di ba? Kapag sa basihan ng Panginoon, the more humble you are, the less important you are, the greater you are important to Him. Like, the greatest in the kingdom of heaven are the children. That is why sabi ni Jesus, huwag niyong pigilan ng mga bata na lumapit sa akin kasi sila yung mga pinakadakila sa taas, sa langit, hindi sa taas. Sa kaharian ng langit, sila ang pinakadakila. Bakit kaya pinakadakila ang mga bata? Kasi ang mga bata po, they don't have ego. They don't have pride. And nakakalungkot mong isipin, most of the time, people who are in position, who have authority, instead of using those privileges to serve, they're using it for their own benefit, for their name to be respected, to be glorified. Are you God? And timely to actually itong topic na to. People who are in power use their power not to serve people but to benefit from it. But we, as we try to follow Jesus, we would copy Him. He is not someone important. Isa siyang normal guy, anak ng karpentero himself. Then suddenly he's teaching truth and grace and mercy. So, ano yung lesson? Mag-ingat sa yeast ng mga Pharisees. Mag-ingat sa yeast ni Herod. Ano yun? Yeast, nagpapamukha sa yung you're big, you're somewhat important. But, kamusta yung content mo? What you really are. Makikita yon kapag paano ka makitungo sa tao, paano ka makitungo sa waiter, paano ka makitungo sa normal people.
baka untouchable ka na. Baka naman hindi ka na teachable. Ingat kapatid. The more humble you can be is the best place you can get. Or the most humble position na magawa mo, yun yung pinaka best position para sa'yo. Pride is really destructive. Sabi nga, pride goes before destruction di ba? So, tapon natin yung pride. Hindi po totoo yung pride na lang yung meron ako. Tatapon ko pa ba? Tapon mo kapatid. That's the most evil vice you could ever have. Pride. God bless everyone.